Team Fuego versus Davao. Nag-travel na nga ang aming team papunta sa Mindanao. Pumunta kami dito hindi lang para sa tournament kasama ang Sugod Squad, kundi maranasan na rin at makita ang ganda ng Mindanao. Isa ito sa mga pinakamasayang experience na naranasan ko. Nagpunta nga rin kami ng South Cotabato. Pero ngayon, dito muna tayo sa Davao, kung saan 64 teams ang sumali sa tournament. At grabe, sobrang init ng pagtanggap ng mga taga dito. Ginagawa namin itong Sugod Squad hindi lang para makilala ang team ko, kundi para makilala na rin ang talento ng mga MLBB players sa iba pang rehiyon sa Pilipinas. Ang kampyon sa tournament na ito ay makakalaban ng Team Fuego para sa isang show match. At kapag nanalo sila, bukod sa premyo na matatanggap nila bilang kampyon ay mag-uuwi din sila ng Poco X7. Na isa sa mga sulit na phone na hindi ka ipapahiya. Pero ang tournament na ito ay hindi natin magagawa kung wala ang tulong ng mga SK at MOBB Community Heroes. Tuwing bumibisita din kami sa isang lugar, marami kaming naipapamigay dahil ang Sugod Squad ay presented by Mountain Dew, Play the Dew, at co-presented by Poco, exactly what you need. Ang makakalaban ng Team Fuego ay ang Hyperium. Out of 64 teams sila ang nanalo at kampyon dito sa buong Davao dahil open tournament ang ginawa dito. So ito na nga po, level 3 pa lang ay dumalo na Disnico at flicker combo. Galing dito kay Feds pero makatakas lang din si Payen gamit ang sprint. Ito na nga tayo sa ating unang pagong, 0-0 pa rin ang ating score pero lamang dito sa level. Si Katari at siya ang nakakuha ng turtle. Umikot na dito ang dragon na petrify dito ni Meiko, si Cams at Hennessy zoning them down. Samantalang si Engreski naman ay may ipit dito sa likod. First blood ang nakuha nila at mukhang isusunod pa nila. Dito si Nikolai makakatakas pa ba pero si Celis nag-flicker in lang din at nahuli si Nikolai taking down. Ito ang ating Mountain Dew. Instant replay, grabe yung petri dito ni Meiko kaya nanalo sila sa clash. Now, 2 members of Team Fuego. Tapos nakakuha pa sila ng turtle. At eto na nga kung makikita nyo, sobrang agresibo dito ng team ng Hyperium. Electrifying beats na takedown dito si Nikolai. Pero real world manipulation naman ang sagot dito ni Cam. Sabay sumunod dito si Angry Feds. With the spear of destruction, pinetrify dito ni Meiko si Angry Feds. Pero makaka-out lang dun. Samantalang sa bandang likod naman na takedown ni Hennessy. Si Katari na jungler ng Hyperium. Grabe, sobrang init ng laban dito. Ay Doxki, sinusun dito ang Team Fuego gamit ang kanyang Hilda. Sabay susunod naman dito si Katari. Ang target niya dito ay si Cams pero naton siya dito ni SP. Sabay labas ng real world manipulation pero mukhang makaka-out lang din. Ultimate ikatot, hindi tumama. Samantalang dito sa bot side naman, delikado na si Angry Feds. Na-takedown siya ni Katari. Sa top naman nandito si Idoxy. Matitakedown ng 4 membro ng Team Fuego. Mukhang habol pa sila dito pero makaka-out lang din si Celis at etong si Payen at mukhang sila pa ang hahabulin dito ni Meiko. It is a 2 versus 4 situation pero pumapalag dito ang Team Fuego at matitakedown din si Meiko. Si Payen dito, yung kanilang Iritel ay tamang push lang na mid pero tumamang spear of destruction. Pero nandito naman si Celis to the rescue na takedown si Hennessy. Nikolai dito balak mag-invade ng jungler ng kalaban. Ang problema, nakita siya ni Idoxy. Pero SP to the rescue, isamong pa si Peds pero si Celis nandoon na naman sa gilid with his killing spree at tutumba rin si SP. Habang nagkakaroon ng kaguluhan doon sa bottom lane, si Joy dito ay kinukuha na rin ang turtle. Black Dragon nilabas na samantalang sa gilid naman binibigyan na rin si Nikolai. At 1-for-1 trade ang nangyari. Sa may orange buff naman dito, si Katari ay pumasok sa dalawa. Pero ang Spear of Destruction ni Peds ay tumama na. Sabay real world manipulation, killing spree galing dito kay Cams. Pero ang kalamangan ng Hyperium ay 6,000 gold pa rin. Ito na nga tayo sa unang Lord fight ng laban. Idoxki na pa-flicker out. Wala dito si Katari pero yung Team Fuego dito ay na-zone out dahil ang sakit na rin dito ni Payen. Sabay Black Dragon dito sa bandang likod. Kaya mapapa-out na lang din ang Team Fuego. At ang team ng Hyperium ang makakuha ng Elemental Lord. Hennessy dito na ipit at hindi na siya mabubuhay dahil sobrang sakit na dito ng damage ng Iritel. Isusunod pa ata nila dito si SP pero makakapag-revitalize pa etong si SP at makaka-out gamit ang ultimate niya. Mega kill naman ang nakuha dito ni Cams.
Pero hindi pa rin tapos dito ang clash at si Kiritel ay gumugusto pa rin. Siya ay low health na lang pero makaka-out lang din. Ito na nga po tayo sa 11 minutes ng laban. Black Dragon nalabas na nga dito ni Meiko pero si Pen nag-ultimate pa dito. Low health na nga dito si Peds pero tinamaan naman si Payen ng real world manipulation. Hindi tumama ang SOD kaya makaka-out lang din siya dito. Pero maiipit si Idoxki pero nagka-shield pa siya at mukhang si Hennessy pa ang tutumba. Grabe nga yun. At dahil lamang na dito ang Hyperium, makukuha na nila ang Elemental Lord ng walang kahirap-hirap at wala silang ibang makukuha kundi ang buhay ni Hilda. 14 minutes ng laban, ito na nga ang Hyperium nasa middle lane na kasama ang kanilang Elemental Lord. Black Dragon nang zone out dito. Yung real world manipulation nilabas na rin dito ni Camps pero makaka-out lang din ang mga miyembro ng Hyperium at dito mukhang unti-unti nang tutumba ang mga miyembro ng Team Fuego. Low health na rin dito si Peds pero makaka-flicker out lang din pero si Nikolai ang susunod sa kanya at mukhang matitakedown siya. Angry Peds nag-Spear of Destruction pero na-petrify naman dito ni Meiko. Double kill para kay Payen at sila ang nanalo sa game number 1. At ang ating Poco MVP of the game ay walang iba kundi si Celis. Every after game nagpapalaro kami dito at namimigay ng papremyo kagaya ng power bank from Poco. Nandito na tayo sa ating game number 2 at ito ang kanilang mga hero. Para sa ating game number 2, si Katari naman dito ang dumalaw early sa gold at flicker galing dito kay Idoxy pero makakatakas lang din dito si Peds sa tulong ni Angry SP. Comes dito ay nasa mid pero tinalunan siya dito ni Idoxy. Feathered airstrike nilabas na dito kay Lunox pero makaka-out lang din siya. Makakalipad pa pero Meiko taking him down at zoning out the members of Team Fuego. Delikado na dito si Nikolai, low health na at mukhang matitakedown pa ang tatlong members ng Team Fuego. Kasama pa ang Turtle, hindi na rin nila pinapa-form. Ang Team Fuego dito, in-invade na nila si Nikolai. At eto na nga sa top lane naman, si Feds naman ang balak nila. Tatlo ang sumugod sa kanya, kaya naman hindi na siya makakaligtas pa. Pagkabalik ni Feds sa linya ay nandito pa rin ang mga players ng Hyperium pero mukhang makaka-out lang din siya sa tulong ni Camps at si SB. Samantalang si Nikolai naman, sinuzone out ang mga miyembro ng Hyperium. Meiko nandito na din, 5 na sila dito, na-takedown si Nico. At mukhang i-go pa nila dito si Camps. Pero Hennessy nandyan sa bandang likod. Low health na nga dito ay Doxky at na-takedown siya dito ni Feds. Katari makaka-out lang din. Pero ang kunat dito ni Meiko. Kaya hindi nila ito kayang bigyan. 6 minutes pa lang ng laban at grabing pressure na ang pinapakita dito ng Hyperium. Eto na nga si Meiko pumasok na sa 4. Ang sakit ng dami siya with a mega kill. Samantalang nandito pa si Payen. Tinake down na rin si Camps. Grabe na ang kalamangang pinapakita dito ng Hyperium. At hindi na nila pinapagalaw ang Team Fuego. Pero Angry SP, nag-circling eagle at tinamaan ang tatlo pero mukhang hindi sasapat ang damage nila. At magbabak na lang din ang Team Fuego pero 2 ang mapipitas sa kanila. Hyperium pinoforce na i-push dito ang mid lane. At dito si Meiko nag-ultimate na nga na knock up ni SP ang 2 at natalian ni Hennessy. Etong si Idoxky at si Meiko kaya naman na-takedown nila dito ang Kalea. Kakayanin pa bang makabawi ng Team Fuego dito? Si Meiko pumasok na dito sa 5 ang kunat niya pero natalian siya dito ni Hennessy. Low health na ang mga kalaban pero si Payen nandito sa likod na takedown si Camps. Susunod na rin dito si Katari. Inuubos na ang miyembro ng Team Fuego at mukhang dito na. At sunod-sunod na rin ang pagbagsak ng mga tore ng Team Fuego. Madedep pa kaya ito ng Team Fuego? Grabing knock-up yun galing kay Edoxky. Sabay Ruby Didi naman galing dito kay Celis. Para sa ating Mountain Dew Instant Replay, grabe yung combo nila dito. Sobrang solid. Taking them down and game number 2 ay mapupunta pa rin sa Hyperium. At ang Poco MVP of the game natin ay walang iba kundi si Payen. Nandito na tayo sa game number 3. Makakabawi pa kaya ang Team Fuego o wawakasan na ng Hyperium ang win streak nila? Nagpalit nga ng account dito at cellphone si Nikolai at si Camps dahil sa technical difficulties. Kung baga si Camps dito ang gumagamit ng account ni Nico at si Nico naman ang gumagamit ng account ni Camps. Kaya huwag kayo mali dito. Ito na nga tayo sa unang pagong. Level 5 na nga dito si Nikolai. Samantalang si Pani naman ay kumukuha pa lang ng purple buff. Electrifying Beats nilabas na at kumukuha dito ni Nikolai ang turtle at first blood sa ating game number 3. Pero matapos makuha
nakuha ni Qatari ang kanyang purple buff. Siya naman dito ang gumagawa ng mga play. Tapos dito sa mid lane, tinazone out ni Meiko. Etong si Angry Peds nag-flicker na nga rin. Pero yung talon galing dito kay Idoxki ang sumunod. Kaya na-takedown nila etong si Peds. Going low na nga dito si Meiko pero makaka-out na lang din. 4 minutes na nga ng laban at dito si Camps ay tinamaan ng ultimate ni Kimi pero sumunod naman ang mga miyembro ng Team Fuego. Ang problema si Qatari nandoon sa gilid, taking down Angry Peds at napaplikar pa si Camps. Nandito si Meiko, nanggugulo dito sa purple buff pero bubuhusan siya ng skill at matitakedown siya. Sumunod na rin dito si Gatot pero makaka-out na lang din. Tignan nyo kung paano magpani itong si Qatari. Tignan nyo si Camps, delikado na dito at matitakedown niya ng ganong kabilis. Nikolai dito nasa mid lane, pero yung ultimate ni Gatot tumama pa rin. 4 ang sumugod sa kanya, taking him down. Kasama na rin ang Torres sa mid. Pero dito, sa 7 minutes ng laban, alam nila na aantay na lang maging Lord ito ng Hyperion kaya kinuha nila ang Turtle. Nikolai dito, hinahabol si Celis pero makaka-flicker out lang din. At siya na dito ang delikado, Qatari sumugod na naman at nakuha niya ang kanyang killing spree. Si Meiko dito, lumalaban sa 5 pero makaka-flicker out lang din. Sumunod dito si Idoxki, may ipit sa 5 pero nandito na rin ang mga miyembro ng Hyperion. Magbabak na nga lang din ang mga miyembro ng Team Fuego pero mukhang si SP dito ay mabibigyan pa rin nila. Elemental Lord, binabasag na ang Torre dito sa top lane. Idoxki pumasok dito sa gitna at matitake-down dito si SP. At mukhang dito na rin mawawakasan ng mga taga-Davao ang win streak ng Team Fuego. Ito ang patunay na hindi mahina mag-ML ang mga Bisaya. Binubuli man sila ng iba sa comment section pero dito napatunayan nila na sila ay may ibubuga. At ang nanalo sa Sugod Squad ay walang iba kundi ang Hyperion. Sila ang unang nakatalo sa Team Fuego at magke-claim ng premyo na Poco X7. Ang MVP of the match natin ay si Payen, kaya naman siya ay makakatanggap ng gaming chair galing sa TT Racing Gaming Chair. Solid ang puso ng mga taga Davao at solid din ang naging experience namin dito. Pagkatapos ng laban, nagkaroon kami ng kasiyahan na maging ng mga papremyo at nag-picture-picture. Dito sa Sugod Squad, makikita nyo na sobrang solid pa rin talaga ng MOBB community. At ang susunod naman dito ay ang laban ng Team Fuego sa South Cotabato. Abangan yan. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.